Isang nilalang na may pakpak ang biglang lumipad palabas ng kagubatan. Hindi natakot si Jack nang makita ito. Sa halip, kumuha siya ng pagkain at inilapag ito sa lupa. Doon niya nalaman na nahawaan din pala siya ng virus. Sa isang mundo sa hinaharap, isang nakakatakot na virus ang kumalat sa buong mundo. Kapag nahawaan ng isang tao, unti-unting nagiging katulad ng hayop ang kanyang mga buto at pandama. Habang nawawala ang kanyang pagiging tao, tuluyan siyang nagiging isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. Dahil wala pang lunas, wala nang magawa ang mga autoridad kundi i-quarantine at pigilan ang pagkalat ng mga nahawahan. Ngunit may ilang beast people na nakatakas at nagtago sa kagubatan. Matagal nang nahawaan ang ina ni Jack, ngunit hindi niya inaasahang siya rin ay magkakaroon ng sakit. Napansin niyang unti-unti nang umuumbok ang mga buto sa kanyang likod. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Upang hindi na masaktan ang kanyang ama, nagpasya siyang pumunta sa kagubatan upang hanapin ang kanyang ina na tuluyan ng nagbago. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Kevin, ang nilalang na may pakpak. Marami itong sugat dahil sa paulit-ulit na pagbagsak, kaya dinala siya ni Jack sa tabing lawa. Malambot ang lupa roon. Mayroon ding mga sanga na pwedeng gawing panimulang tulakan sa paglipad. Kahit mahulog siya sa tubig, hindi siya masasaktan. Pumasok si Jack sa tubig upang alisin ang mga nakaharang na sanga. Napansin ni Kevin ang pagbabago sa likod ni Jack at naisip niyang katulad din niya ito. Doon lamang siya tuluyang kumalma. Mabilis siyang tumakbo sa puno upang sumubok lumipad. Bagamat agad siyang bumagsak sa tubig, hindi siya nasaktan. Hindi sumuko si Kevin. Muli siyang sumugod pa itaas. Kahit ilang beses siyang nabigo, patuloy pa rin siyang nagsanay. Matapos ang napakaraming pagtatangka, natutunan din niya ang tamang paraan ng paglipad at tuluyan ng nakalipad. Ang kabutihang ipinakita ni Jack sa araw na iyon ang magiging dahilan upang mailigtas ang sarili niyang buhay sa hinaharap. Hindi alam ni Jack kung anong uri ng hayop ang naging anyo ng kanyang ina. Samantala, lalo pang lumalala ang kanyang mutasyon. Lubos siyang nawala ng pag-asa at pag-alagala na lamang sa kagubatan. Nagkataon namang nakasalubong niya ang ilan sa kanyang mga kaklaseng nagka-camping. Kasama roon ang kanyang dating kasintahan na si Nami. Pareho silang nakainom ng kaunti, kaya muli silang naging malapit sa isa't isa. Ngunit hindi alam ni Nami na ang Jack na kaharap niya ay hindi na isang normal na tao. Nakita ito ng kasalukuyang nobyo ni Nami na si Charlie at nanggit-ngit siya sa galit. Kumuha si Charlie ng isang ultrasonic device. Hindi kayang tiisin ng mga hayop ang matinis na tunog nito, agad na nawala ng kontrol si Jack. Nasugatan niya ang isa sa kanyang mga kaklase at mabilis na tumakas. Dumating din ang mga pulis sa lugar. Wala nang nagawa si Jack kundi magtago sa kagubatan at tumakas upang iligtas ang sarili. Samantala, isang mga ngaso ang nagtutok ng baril kay Kevin at handa na siyang barilin. Biglang sumugod si Kevin mula sa himpapawid. Sinunggaban ang mga ngaso at binuhat ito paitaas. Sa tulong ni Kevin, matagumpay na nakatakas si Jack. Ngayon, lalo pang lumalala ang kanyang mutasyon. Malapit na siyang tuluyang mawala ng katinuan. Bigla namang lumitaw ang isang dambuhalang brown bear sa kanyang likuran. Sa iisang galaw lamang, hinati ng lalaki ang crime boss at ang buong sasakyan sa dalawa. Agad na pinaputukan siya ng mga bodyguard ng sunod-sunod. Ngunit mas mabilis siyang kumilos kaysa kayang sundan ng mata. Sa isang mabilis na iwas, agad niyang pinabagsak ang unang bodyguard, saka itinarak ang dalawang kurbadong talim sa mga kalaban. Dalawa pa ang bumagsak sa isang iglap. Napakalinis ng bawat galaw. Sa loob lamang ng ilang segundo, nalipol niya ang buong grupo. Ang lalaking may dalang kurbadong espada ay may 3 pang kasamahan na kapantay niya sa lakas. Si Rock King ay may kakayahang kontrolin ng bato at bumuo ng makapal na baluting bato na bumabalot sa kanyang buong katawan. Dahil dito, isa siya sa pinakamapanganib na miyembro ng koponan. Si Iron Bear naman ay may dalang Gatling gun at kayang magpalit ng anyo mula tao tungo sa isang dambuhalang oso. Samantala, ang Invisible Girl ay tuluyang nagiging invisible sa sandaling madikitan siya ng tubig, dahilan upang halos imposibleng matunton. Ngunit sa misyong ito, handang-handa ang kanilang mga kalaban. Lahat ng sundalo ay may suot na thermal imaging helmets. Kaya kitang-kita nila ang bawat galaw ng Invisible Girl kahit hindi siya nakikita ng ordinaryong mata. Sa sumunod na segundo, pinaputukan nila ang isang nitrogen pipe. Biglang sumabog ang napakalamig na gas. Wala nang oras ang Invisible Girl para umiwas at tuluyan siyang nagyelo sa mismong kinatatayuan niya. Nang makita iyon ni Iron Bear, agad siyang nag-transform sa kanyang half-beast form. Lumubo ang kanyang mga kalamnan at napunit ang kanyang mga damit. Sa anyong oso, rumagasa siya diretso sa hanay ng mga kalaban. Bawat suntok niya ay nagpapalipad ng isang tao. Ngunit handa rin ang kalaban sa kanya. Bigla siyang tinamaan ng isang napakalaking bakal na lambat na gawa sa steel wire. Samantala, kumilos na rin si Rock King. Binalot niya ng bato ang kanyang buong katawan, saka malakas na ipinukpok ang dalawang kamao sa lupa. Ang malakas na shockwave ay nagpalipad ng mahigit 100 ng kalaban. Sa kabila ng walang tigil na putukan, sumugod siya diretso sa gitna ng mga ito at mabilis na pinabagsak ang bawat isa. Ngunit may isang bagay na hindi nila inaasahan. May sarili ring superpowered fighter ang kanilang mga kalaban. Walang sinabi ang misteryosong mandirigma at agad na sumugod. Binato siya ni Rock King ng malalaking tipak ng bato, ngunit ni isang gasgas ay wala itong naidulot.
Bago pa makaganti si Rock King, sinalubong siya ng napakalakas na suntok. Bumagsak siya ng malakas at nawala ng malay. Sa kabilang panig naman, patuloy pa ring nagwawala ang Blade Warrior. Mabilis siyang kumikilos pakaliwat pakanan at isa-isang bumabagsak ang kanyang mga kalaban. Sa loob lamang ng ilang segundo, halos wala nang natitirang nakatayo. Ngunit bigla na lamang may lumipad na tranquilizer dart mula sa malayo. Sa isang iglap, nawalan ng malay ang apat na superhero at tuluyang nabihag ng kanilang mga kalaban.